Hi guys! Welcome po ulit sa aking channel. This is Lynn Malakay po. Simplify Happiness, simpleng buhay, buhay na walang arte, less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for today. Isang magandang buhay po sa ating lahat. So ito nga guys, ayan, pauwi nga tayo, galing tayo sa night duty at syempre ayan, magbablog tayo. So itong way of aking pagbablog guys, kasi nga so wala tayong time sa bahay, kaya ito yung ating paraan. So ayan, magbibideo-video lang ako habang nakasakay sa bus. So ayan, napanood ko yung Esophagus Spoken Poetry. So ayan, gagawa tayo. So I hope na magustuhan nyo. So hindi po ako nag-spoken poetry, pero gusto kong gawan yung esophagus. Ang ganda ng kanyang ginawa at ayan, gagawa tayo ng version ni nanay ng esophagus. So I hope na sana iyan magustuhan nyo yung aking simpleng spoken poetry. So ayan, saludo ako doon sa batang gumawa niya at ang talino niya, on the spot ang nagawa niya ang kanyang esophagus version. Esophagus ni nanay. Ang esophagus ay daluyan ng ating pagkain. Tama nga ang sinabi ng magandang dilag na gumawa ng esophagus. Esophagus na daluyan ng pagkain na minsan ay hindi na natutuunan ng pansin ni nanay dahil sa dami ng kanyang mga gawain sa buhay. Pagkagising sa umaga, ang tanging naiaalay kay esophagus ay mainit na kape. Nagtitimpla siya ng kape para malamnan ni esophagus ang sikmurang malamig na magdamag ay nakatulog sa pagod ng wala man lang laman. Esophagus, esophagus, esophagus. Tandaan natin na ito ay hindi lamang daluyan ng pagkain na dumadaan sa ating lalamunan at ito ay aabot sa ating tiyan. Ngunit ito ay daanan din ng mga tinik na pilit minsan na nilulunok ni nanay na ito ay makakasugat sa kanyang esophagus. Tandaan natin na ang esophagus ay pasukan din ng mga pagkain na minsan ay hindi rin gusto ni nanay, ngunit ito ay kanyang nilulunok para sa kanyang pamilya. Esophagus, esophagus, esophagus. Ito ay isang masakit na katotohanan na ang ating esophagus ay daanan ng mga tinik. Minsan ito ay bumabara at ito ay nakakasugat sa ating esophagus. Mga tinik sa relasyon, mga tinik sa mga problema sa buhay, mga tinik na bigla na lang dumadating at dumadaan sa ating esophagus na sadyang hindi maiiwasan, ngunit ito ay patuloy mong lulunukin upang ito ay hindi makawasak ng isang pamilya, na ito ay patuloy na magbigay saya sa ating pamilya kahit ito ay masakit. Tama nga po, ang esophagus ay daluyan ng mga masasarap na pagkain na ito ay bubuhay sa atin at magbibigay lakas sa ating katawan. Ngunit ito ay daluyan din ng mga tinik. Patuloy na dadaanan ng mga tinik na minsan ay tinik na sanhi ng isang hindi magandang relasyon sa asawa, sa pamilya, sa mga anak, na ito ay patuloy na dumadaloy sa esophagus ni nanay na nagbibigay sugat sa kanyang esophagus na tumatagos sa kanyang puso, sa kanyang sugatang puso. Ngunit ito ay patuloy lamang na nananahimik, walang kibo, at patuloy na nagbibigay saya sa kanyang pamilya, na minsan ay hindi nabibigyang halaga ang kanyang mga ginagawang pagsisikap, ang kanyang pagsisilbi sa kanyang mga mahal sa buhay, na hindi siya nabibigyan ng pansin o atensyon ng kanyang mga mahal sa buhay, na ang kanyang esophagus pala ay nasusugatan na. Tama nga na minsan ang kanyang sariling esophagus, ang esophagus ni nanay ay nakakalimutan niya na dahil sa kagustuhan na maibigay ang magandang paglilingkod sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa. Kaya ang kanyang esophagus minsan ay nangangailangan ng pagmamahal, nangangailangan ng pansin, nangangailangan ng pangunawa, at ang mahalaga ay matanggap at mabigyang pansin ang kanyang mga ginagawa.
Ang kanyang esophagus ay mahalaga dahil kapag ang esophagus ni nanay ay nawala, ang kanyang mga pamilya, ang kanyang mahal sa buhay ay magiging kawawa. Sa ama ng tahanan, bigyan mong pansin ang esophagus ng iyong mahal na asawa at huwag kang manap ng ibang esophagus dahil kapag ito ay nangyari, baka ikaw ay iluwa ng sarili mong mahal sa buhay at darating ang panahon na ikaw ay babalik sa iyong pamilya ngunit ikaw ay hindi matatanggap kaya ikaw ay magbigay pansin pagpapahalaga sa iyong mga mahal sa buhay at kung anuman ang pagkakulang ng iyong mahal sa buhay, ito ay iyong unawain dahil mahirap maging isang ina, lalo na kung ikaw lamang ang kumikilos at gumagalaw sa buong gawain ng bahay o minsan ikaw ay wala ng atensyon na naibibigay sa iyong sarili kaya pagpahalagahan mo ang esophagus ng iyong mahal na asawa, ito ay buhusan mo ng mga masasarap at magagandang mga bagay, mga pagpapahalaga sa kanyang mga ginagawa ng kanyang esophagus ay laging busog at ito ay hindi malagyan ng tinik na susugat sa kanyang lalamunan. Minsan ganun lang yata talaga ang buhay. May mga sadyang tao na patuloy lamang na nilulunok ang mga bagay-bagay, mga tinik na sumusugat sa kanyang esophagus. Saludo ako sa mga nanay na minsan ang mga sitwasyon sa buhay ay hindi kaaya-aya pero ito ay patuloy nilang tinatanggap at dilulunok upang ang kanilang pamilya ay manatiling buo at ito ay maging masaya para sa kanilang mga anak lamang. Kaya mabuhay kayong mga nanay na patuloy na nilulunok ng inyong esophagus ang mga bagay-bagay na hindi kaaya-aya dahil ito ay magbibigay lakas sa inyong pamilya. Kaya kayo mabuhay kayong mga nanay na sadyang dakila na patuloy na tumatanggap sa mga bagay na hindi kaaya-aya, mga bagay na kasasakit sa inyong mga damdamin na dulot ng minsan ng mga hindi magandang pangyayari. Kaya ang inyong esophagus ay may sugat, ngunit ito ay walang nakakakita dahil ang inyong ngiti ay patuloy lamang nagiging kaaya-aya, ngunit sa likod nito ay ang mga luhang nakatago. Kaya mabuhay ikaw, isang nanay na dakila. Sa mga anak na nariyan at nakikinig, lagi mong bigyan ng pagmamahal at atensyon at paggalang bilang isang ina ang iyong mahal na nanay upang ang kanyang esophagus ay hindi madaluyan ng tinik na magmumula sa iyo bilang isang anak. Esophagus, mister. Lagi mong bigyan ng atensyon ang esophagus ng iyong asawa at kung hanggat maaari, pigilan mo na maghanap ng ibang esophagus. Kung ano man ang pagkukulang ng iyong asawa, ito ay iyong unawain. Bigyan mo siya ng sapat na atensyon at pagmamahal upang ang kanyang esophagus ay huwag madaluyan ng anumang tinik. Upang ang kanyang esophagus, ang tanging dadaloy lamang ay ang masarap na sustansya na pagkain at pagmamahal na magmumula sa iyo upang patuloy na maging mausbong ang inyong pagmamahalan. Ang inyong pamilya ay patuloy na magiging masaya kung ang dadaloy sa kanyang esophagus ay ang pagmamahal na magmumula sa iyo bilang isang mister ng tahanan.
Mabuhay, mabuhay tayong mga ina ng tahanan. Lagi nating tatandaan na dapat din bigyan nating pagpapahalaga ang sarili nating mga esophagus. Daluyan natin ito ng mga magagandang bagay, mga magandang pag-iisip upang ito ay hindi matubuan ng anumang tinik na hadlang sa atin bilang isang babae upang tayo ay patuloy na lumago. Alisin natin ang mga tinik na bumabara sa ating esophagus upang tayo ay umunlad bilang isang babae. Lagi nating tatandaan na dapat tayo ay may oras din sa ating sarili. Kung ito ay patuloy nating lulunukin ang mga tinik sa ating buhay, dapat handa tayo sa anumang sakit na madudulot nito. Pero lagi mong tandaan na tayo ay mga babae, tayo ay isang ina ng tahanan na dapat bigyan din natin ng pagmamahal ang ating sarili bilang isang nanay. Kung anumang sakit ang nakaharang at nakabara sa iyong lalamunan bilang isang ina, huwag mong kalimutan na bigyan ng self-love ang iyong sarili bilang isang ina, bilang isang babae. Pagpahalagahan din natin ang ating mga sarili kahit na minsan ay may bumabarang tinik sa ating lalamunan. Dapat lagi nating tandaan na patuloy ang buhay, ngunit lagi nating bigyan ng pagmamahal din ang ating sarili kahit na minsan ito ay lagi nating nakakalimutan na bigyang pagpapahalaga ang ating sarili. Kaya mabuhay ka bilang isang nanay at nawa ay maalis na ang mga tinik na bumabara sa iyong esophagus. Mabuhay, ika'y isang dakilang nanay, ikaw ay dakilang may bahay, ikaw ay isang pinagpalang babae. Maraming salamat sa pakikinig sa aking esophagus version.